Ang pwede na lang gagawin, pinag-usapan din namin ng mga kaibigan ko, ang pwede na lang gawin, no? Targetin niya at linisin niya ang Pilipinas. I-surrender yan yung kanyang pinsan buo. Yun, believe tayo. Ayun. Believe tayo, oo. Alam mo rin, not only na... Ang problema. Kasi problema dito, ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sa 8 tayo, sino ba naniniwala na inosente siya? Oh. May alam talaga not only, no? Hindi naman. Kala mo ikaw lang. Kala ko kami lang. Nagtatanong-tanong din ko sa mga kaibigan ko, alam mo bakit? At the end of the day, yung GAA na yan, hindi yan maging GAA kung hindi mo pirmahan. Yes. Oo nga. Sa'yo lahat ng last. At ang speaker na yan, sa'yo yan. Yes. At ang speaker na yan, may control yan sa chairman ng Committee on Appropriation. Yeah. Ngayon, umugong nung nakaraan, itong usapin ng term extension, Constituent Assembly, CONCON, CHACHA. Ano ba mga pagkakaiba nito, attorney? Itong Constituent Assembly, itong CHACHA, itong Constitutional Convention, ano ba to? Well, dito, ang ating saligang batas, 1987, 4 lang actually provisions na importante dyan. 4 lang. Una, preamble. Bakit importante yung preamble? Malalaman mo kung sinong gumagawa eh. Di ba ang umpisa ng preamble? We, the sovereign Filipino people. Yan. Oh. Number 2, Bill of Rights. Diretso natin yun laban sa gobyerno. Okay. Ando doon yung court issuance ng warrant. Local judge yun, ha? Oh. Number 3, form of government. Ano bang form of government natin? So, 3 great branches. Yes. By arrangement, legislative, executive, judiciary. Ang dulo, amendments or revisions. Amendments or revisions. Ano yan? Pamaraan, paano ma-amendahan o ma-revise ang Constitution. So, 4 lamang importante. Iba dyan hindi importante. 4 lamang ang importante. So, dito ngayon, papasok yung CHACHA. Tatlo yung CHACHA, di ba? Una ay Congress, Constituent Assembly. Pangalawa ay CONCON. Pangatlo ay People's Initiative. People's Initiative, wala na yun. Wala na, tapos na. Dineclare na yun na mahirap gawin. Okay. So natira lamang, CONCON mahirap na, wala ng panahon, 2 years to go eh. Yes. Oh. So natira lamang yung CONAS. Problema yung boto sa Senado. Ayun. Oh. Pero attorney, sa inyong palagay, napapanahon na ba na galawin ang saligang batas ng Pilipinas? At kung napapanahon na, what is the best time? O anong pinakaakmang panahon? Ngayon ba? O sa mga susunod na panahon ang paggagalaw nito? Alam mo, Pagpapalit? maraming attempts para palitan ang ating konstitusyon. Umpisa pa lang kay Jose Laurel, yung panahon na yon. Sa 1987 Constitution, marami ng panahon. Pero lahat ito, bumagsak. Dapat kung umpisahan mo, amendahin ang ating saligang batas, umpisahan mo sa umpisa pa ng term mo. First year pa lamang. Doon mo na umpisahan para hindi ka suspetsahan na gusto mo ma-extend ang term mo. Oh, yun ang nangyayari. Pero ano po yung... Maaga sila nagsimula, yung People's Initiative 2023, nag-start na yun. Pagkaupo nila eh. Doon na nga lumabas yung tambaluslos eh. Sa initiative eh. Hindi, actually, ito ang National Unity Party nag-file noong November 12, 2025, House Bill number 5870, calling for a CONCON. Pero hindi ito nag-progress eh. Wala nang panahon para mag-CONCON ngayon eh. Pero, Too late. May kailangan ba ng partisipasyon ng taong bayan dito sa ano, or may power ba ang taong bayan para hindi matuloy or matuloy ang constitutional amendments? Wala eh. Doon na yan sa Kongreso. Pero bababayan na plebiscite. Pwede tayong mag-no. Pero wala nang panahon yan eh. 2 years to go? Yes. Wala na eh. Ang akin lamang sinasabi, 2 taon natira, wala na yan eh. Kung ikaw presidente ng bansa natin, and any president ng bansa natin, kung sino magsaksid, dapat isipin mo kung anong ligasiya na mabigay mo sa Pilipinas. Hindi mo isipin na dapat i-extend pa ang term mo o proteksyonan ang sarili mo. Yes. Ano ba ang ligasiya mo? Sa 2 taon na natira, wala ka ng ligasiya. Yan yung pag-iisip Wala na. ng normal. In fact, ito po, ang pwede na lang gagawin, pinag-usapan din namin ng mga kaibigan ko, ang pwede na lang gawin, targetin niya at linisin niya ang Pilipinas. I-surrender yan yung kanyang pinsan buo. Yun, believe tayo. Ayun. Believe tayo, oo.
Alam mo rin, attorney, na... Ang problema. Kasi problema dito ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sa 8 tayo, sino ba naniniwala na inosente siya? Oh. May alam talaga na, attorney, no? Hindi naman. Kala mo ikaw lang? Akala ko kami lang. Nagtatanong-tanong din ko sa mga kaibigan ko, alam mo bakit? At the end of the day, yung GAA na yan, hindi yan maging GAA kung hindi mo pirmahan. Yes. Oo nga. Sa'yo lahat ng last. At ang speaker na yan, sa'yo yan. Yes. At ang speaker na yan, may control yan sa chairman ng Committee on Appropriation. Yeah. Tama ka. Tama sila mo naman sana, no? Lahat ng approval sa kanya. Oo. So nung sinabi ni Martin sa kanyang video message nung nakaraan, yung vlog niya na Nawala na ngayon. I will not go down alone. Ibig sabihin, talagang admission yon na may kinalaman yung kanyang Yung pinsan. sinabi, approvals, no? Pagpasa ng budget, GAA na yan, General Appropriations Act. Babato mo na yan sa executive. The executive will now execute that budget. Implement it. No sabi ng Constitution, executive power is vested in the President. Ano ba executive power? The power to implement laws. Ang GAA, batas po yun. I-implement mo yan. Ibibid mo yan. Ikaw mag-appoint ng mga district engineers nationwide. Maski yung Secretary of Public Works and Highways, official family mo yun eh. Mga USEX doon, ikaw pumipirma eh. Pero sinasabi ng Malacanang na ang executive ay hindi lang daw sa kanila. Alam nyo, may isang presidente, si Truman ata yun. Sa mesa yun nakalagay doon, the buck stops here. The buck stops here. Ibig sabihin, kung ano nangyari dyan, ako yung sisihin. Yes. Sinungaling Ngayon, talaga. iba, no? Ngayon, umiiwas. The buck stops there. Oo. Kasi ang Starts sinasabi here. niya, nakakapag-release daw. Stops here, di ba? Starts here. Starts here. Oo, ang nagre-release daw ng budget, DBM, nang walang approval ng presidente. Posible ba yun? Bata mo yun, yung official family mo yun eh. Di ba? Again, hindi ako makasabi na tell it to the Marines, ha? Kasi may marinong involved doon sa ano. Ngayon, attorney, pinapalabas nila na ang ang isa pa daw na mastermind si Chis Escudero po daw. Hindi daw si Romualdez at hindi rin daw si BBM. So ano pong masasabi niyo doon? Ito no, nung panahon ko, may BICAM, member ako palagi ng BICAM. Pero may small BICAM. Ang big BICAM, 12-12 yun. No? 12 sa Senado, 12 rin kami. Doon palagi yan sa PhilCOA. Sa mga Bisaya katulad ko, ang tawag doon, PhilCOA. 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 Pero yung small BICAM, doon nagmimit yun sa Lamesa Dam. At karamihan na doon, si Mike. Si Mike, tanungin mo si Mike. So alam na alam din ni Kong Mike. Yung Alam na mga alam na galawan. yun. Oo. Parang 4 na lang sila. Grabe. So dinidesisyonan nila ang budget ng Republika ng Pilipinas, pati yung aming pork barrel. So kasama si Senator Cheese sa small cam? Nandoon siya eh. Nilabas ni Martin yung transcript pa yun. Nandoon yung present eh, nandoon siya. Pero sinasabi ni Martin, hindi siya kasama sa small committee. Hindi siya kasama. Pwede ba Pero yun? bata yun si Si Saldico. Saldico. Pwede bang si Saldico ay hindi susunod? May cellphone ngayon eh, gaganon ka lang eh, Pwede boss. oo. Ito gawin natin, pwede ba? Pero hindi po ba na tulad ng sinabi ni BP Sara Duterte na si Saldico lang at saka si Romualdez ang nagdidesisyon? Sa tingin niyo po ba may alam pa yung iba pang naandun sa small? Ganito no, pag kihad ng budget, wala pa yung graph doon ha. Allocation na ng mga senador, allocation na ng mga congressmen. Okay? Wala pang graph doon. So, ang tanong ko, kailan ba nag-umpisa yung graph? Okay, siguro sa bidding, bata ko yung district engineer, pabid ko doon. No? Tawagin ko siya, o ipapanalunin mo si contractor A. Pag pinanalo si contractor A, then may graph na, kasi fixing na yun eh. Kung sino mo nanalo, dapat hindi ganun mangyari. Pero kung nagawa yon, tapos na yun doon. Umpisa na ng graph. So, dito sa taas, dito pa lamang sa BICAM, wala pang ganon. Unless may intention ka talaga na nakawan. Di ba? Pero ako pinipresyon ko regularity, ha? Pero ang congressman, kontrolado mo ang district engineer mo, eh.
In fact, papalitan mo yung pwede. Kung sinong gusto mo eh. So more or less talagang congressman, hindi mga senador. Ang senador, ganun din. Nakita natin sa Bulacan, no? Kasamang senador. Di ba? So, kasama rin sila. May request din sila. Kung basihan natin yung salita po ni Yusek Bernardo, tinatawag siya eh. Pinatawag siya ng mga senadores at sabihin ko anong gusto. Kaya lang yun ay sarili niyang testimony. Hindi natin masasabing sigurado yun dahil nililigtas niya yung sarili niya bilang para maging state witness, kailangan siya magturo ng iba. Well, dito no, nakapile na yan sa Sandigan Bayan. No? May mga testigo na pinipresenta. Tingin din ako eh. Parang yung ebidensya na kumpleto eh. Pero of course, hindi pa natin alam yun kung ano yung decision later on. Pero isang district engineering office lang yan ha. Ilan kaya? Bawat distrito may sariling DEO eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang DEO. Alam ko sa distrito namin sa Iloilo, maraming flood control eh. Nakikita ko rin eh. So, attorney, kung nandun pala lahat yun sa papel, ba't hindi tinuturo ni Bernardo si Romualdez? Bakit yung senator lang? Hindi ko alam kung may dealing sila. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang sana noon, matutuloy yung investigasyon. Nahinto, di ba? Remember? Ang hanggang tayo sa, magkano ba? 1.4 trillion? Yun ang huling bilang na ninakaw eh. Di ba? Up to job, nahinto na eh. Hindi ko alam kung bakit nahinto. Ako nanonood sa Senado. Pero sana sa panibagong administrasyon, sino nga ang chairman ng Blue Ribbon? Si Cayetano. Iya Cayetano. Sana matuloy. Para malalaman natin.